Pangitain ng isang bulag na manghuhula ang kakaibang kwento tungkol kay Baba Vanga, isang kilalang manghuhula mula sa Bulgaria. Isang babaeng bulag pero nakakakita ng hinaharap. At siya ay itinuturing na modernong Nostradamus dahil sa kanyang mga prediksyon na tila hinulaan na ang mga pangyayaring darating. Paano niya kaya ito nahulaan? Pang-anim, the solar activity. Sa kabila ng kanyang pagkamatay noong 1996, marami sa kanyang mga hula ang patuloy na bumabalot sa ating kasalukuyang panahon. Isa sa mga hula niya ay ang pagdami ng solar activity na maaaring magdulot ng matinding epekto sa ating planeta, ng isang malaking sunspot na maaaring magdulot ng solar flares at coronal mass ejections ng solar plasma. Ito ay maaaring magdulot ng matinding kaguluhan sa ating power grids at iba pang infrastruktura. Ang ideya na maaaring magkaroon tayo ng malupit na pag-atake mula sa araw ay hindi lamang nagdudulot ng takot, kundi nagbubukas ng ating kamalayan sa kahalagahan ng kaligtasan ng ating planeta laban sa mga natural na panganib. Ang solar flares ay hindi bagong konsepto, subalit ang kanyang hula ay nagdudulot ng agam-agam sapagkat ito ay nagpapakita ng kakayahan ng kalikasan na magdulot ng malawakang pinsala sa ating modernong teknolohiya. Ang epekto ng solar flares sa mga satellite, power grids at iba't ibang teknolohikal na infrastruktura ay maaaring magkaroon ng malubhang consequence sa ating pang-araw-araw na buhay. Pang-5, the orbit alteration. Ayon kay Baba Vanga, isa sa mga hula niya ay ang orbit alteration. Ito ay isang posibleng pagbabago sa orbit ng ating mundo. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari na maaaring magdulot ng malalaking epekto sa ating kalikasan. Pwedeng magdulot ito ng pagbabago sa klima, pagtaas ng antas ng radiation, at kaguluhan na hindi natin kayang pigilin. Ang orbit alteration ay maaaring magdulot ng seryosong pagbabago sa ating klima, ang pagkakaroon ng iba't ibang distansya mula sa araw, at ang pagbabago sa oras ng pag-ikot ng Earth ay maaaring magresulta sa malawakang pagbabago sa temperatura, pag-ulan, at iba pang natural na phenomenon. Ito rin ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating ecosystem at biodiversity. Ang mga hayop, halaman at iba pang uri ng buhay sa lupa ay nakasalalay sa regular na takbo ng ating planetang tirahan. Kung ito ay magbabago, maaaring magkaroon ng malawakang paglisa ng mga species at pagkasira ng natural na habitats. Ito rin ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga tao, lalo na sa mga komunidad na nakasalalay sa agrikultura at pangingisda para sa kanilang kabuhayan. Pang-4, ang pagkalat ng bioweapon. Isa pang nakakatakot na hula ay ang tungkol sa isang big country na nagsasagawa ng biological weapons test o attacks. Isang pangyayaring nagdudulot ng takot at kaba sa karamihan. Sa kasalukuyang mundo, ang biological weapons ay itinuturing na mga kasalanang kalakip ng pandaigdigang komunidad. Ang hula ni Baba Vanga ay nagbibigay diin sa kakaibang panganib na maaaring magmula sa isang malalaking bansa. Ang pagsabog ng ganitong uri ng armas ay magdudulot ng hindi kapani-paniwala at malupit na epekto sa sangkatauhan. Sa kanyang mga salita, ito ay isang pangyayari na maaaring magbukas ng isang bagong kabanata ng takot at kaguluhan sa mundo. Pangatlo, ang pag-usad sa quantum computing. Sa hulang ito, tayo ay inilalagay sa harap ng isang tanong na labis na nakakapagtaka. Ang quantum computing, sa kanyang hula, ay muling nagbubukas ng pintuan patungo sa isang bagong dimensyon ng kaalaman. Ito ay hindi lamang isang teknikal na pag-unlad, kundi isang pagyakap sa mga hindi inaasahang kaganapan na maaaring mangyari sa hinaharap. Ang quantum computing ay hindi lamang magdadala ng mas mabilis at mas epektibong paraan ng pagsosolve ng mga problema, kundi maaaring magdulot din ito ng malawakang pagbabago sa mga industriya tulad ng medisina, agham at teknolohiya. Ang pag-unlad nito ay nagdadala ng potensyal na baguhin ang ating konsepto tungkol sa kung ano ang maaaring gawin ng teknolohiya. Imbis na masilayan lamang ang future sa sci-fi movies, tayo ay tila nasa punto na ng kasaysayan kung saan ito ay maaaring maging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Quantum computing ay nagdadala ng pangako ng mga pag-usbong na hindi natin naiisip noon.
Maaaring ito na ang magiging susi sa mga sagot ng mga suliraning kinasasadlakan natin ngayon. Pangalawa, ang pagdating ng mga designer humans. Ang ideyang ito ay nagpapakita ng mga tao na gawa at ipinanganak sa mga laboratorio. Isang madilim at distupikong hinaharap na mahirap isipin na mangyayari sa darating na panahon. Ngunit sa mundo ng genetic testing, IVF at childbirth, hindi malayong mangyari ang mga hindi inaasahang pagbabago. Ito ay hindi lamang isang bagay na nakakakilabot, kundi isang konsepto na nagtutulak sa atin upang pag-isipan ang kakaibang kinabukasan ng tao. Sa kanyang paningin, maaaring magkaroon tayo ng kakayahan na manipulahin ang genetic makeup ng isang tao bago pa siya ipanganak. Ito ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa moralidad, etika, at kung paano natin gagamitin ang teknolohiyang ito para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. At ang una, pag-usbong ng medisina. Ang isang magandang balita, ayon kay Baba Vanga, ito ay ang hula na ang kanyang mga propesiya ay magdadala ng lunas sa cancer. Kung ito man ay mangyayari sa 2024, ito ay isang malaking tagumpay para sa kalusugan ng tao. Ang kanyang pangarap para sa isang mundo na malaya sa sakit na ito ay nagbibigay pag-asa sa maraming tao na ngayon ay nakikipaglaban dito. Sa patuloy na pag-usbong ng medisina at pagsusulong ng mga medical research, hindi na ito isang pangarap na malayong mangyari. Ang dami ng pag-aaral at clinical trials na nagaganap sa buong mundo ay nagdadala ng ilaw sa dulo ng madilim na tunnel para sa mga taong may sakit na ito. Ang hula ay mananatiling hula, nasa sa atin pa rin kung ating paniniwalaan. Lalo na kung ang hula ay galing sa tao lang din. Bagamat ang mga pahayag ay kreptiko at hindi malinaw, mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang dapat nating paniwalaan at kilalanin. Ito ay ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos. Isang taon na puno ng misteryo at kaguluhan ang ipinagbabanta ni Baba Vanga. Kanyang mga hula ay nagdulot ng pagkabighani sa buong mundo at ang kanyang reputasyon bilang isang Nostradamus ng Balkans ay lalong lumakas sa bawat taon. Bagaman hindi lahat ng kanyang hula ay eksakto, marami sa kanyang sinabi ang nagkakatotoo na bulag siya sa murang edad dahil sa isang aksidente. At mula noon ay sinasabing nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang mga sumusunod na kilalang pangyayari ay nahulaan umano ni Baba Vanga, gaya ng pag-atake noong September 11, 2001 sa 9/11, ang pagkasawi ni Princess Diana, ang pagkakaroon ng unang African-American na presidente na si Barack Obama, at ang pagputok ng Chernobyl, at marami pang iba na tila naging makatotohan. Taon-taon ay may mga lumalabas na balita tungkol sa mga hula niya na tila umano naging totoo. Kaya naman sa videong ito ay ating aalamin ang 10 nakakatakot at nakakakilabot na prediksyon ni Baba Vanga sa taong 2026. Number 10. Pagkakaroon ng advanced weather manipulation. Prediction: the forces of nature will be controlled. Sinasabi raw ni Baba Vanga na ang panahon ay posibleng manipulahin ng tao. Gaya ng paglikha ng ulan, pagpapaulan ng niebe, pagbuo ng bagyo, o pagkontrol sa tagtuyot. Sa panahon ngayon, hindi na ito malayong mangyari. May mga haka-haka na may ilang bansa na raw ang gumagamit ng teknolohiyang tulad ng cloud seeding, geoengineering, at mga proyekto gaya ng HAR na sinasabing may kakayahang baguhin ang mga atmospheric conditions. Hindi lang mga climate disasters gaya ng biglaang pagbaha, sobrang init o pagkatuyot sa mga pananim, kundi pati na rin geopolitical conflicts. Isipin mo paano kung isang bansa ang pagbintangan na sila ang may kagagawa ng isang malawakang bagyo o tagtuyot. Sa panahon ng matinding kompetisyon sa pandaigdigang kapangyarihan, ang kakayahang baguhin ang panahon ay pwedeng gawing sandata isang silent weapon na maaaring makapinsala sa ekonomiya, kalikasan at buhay ng milyon-milyong mga tao. Number 9. Pagkawala ng halaga ng pera, paglipat sa digital currency. Prediction: money will lose its value and a new form will arise. Parang sinasabi niya na mawawala ang halaga ng physical money. Ngayong unti-unti nang pumapasok ang digital currency, crypto, at central bank digital currency, tila tumatama ang hula. Sabi ng ilang ekonomista, ang 2026 ay taon kung saan mas maraming bansa ang maglulunsad ng opisyal na digital currency. Pero kasabay nito, babala rin ito sa hacking,
financial control, at surveillance. Number 8, pag-atake sa Europa gamit ang bioweapon. Prediction, a big country will test biological weapons in Europe. Isang malupit na prediction na isang bansa raw ang mag-eeksperimento o gagamit ng biological weapon. Sa gitna ng geopolitical tension at paglabas ng mga classified documents tungkol sa lab leaks, may mga naniniwala na posibleng ito sa mga bansang may history ng biological research. Ito raw ay magdudulot ng panibagong panic at health crisis. Number 7, pagkawala ng moralidad ng tao. Prediction, people will stop distinguishing good from evil. Ayon kay Baba Vanga, dumarating na ang panahon kung saan nawawala na ang moral compass ng sangkatauhan. Mapapansin ito sa social media, fake news, cancel culture, at desensitized na mga tao sa karahasan. Sa 2026, maaaring tumaas pa ang mga issues sa mental health, identity crisis, at mga extreme ideology. Number 6, paglitaw ng bagong energy source mula sa kalikasan. Prediction, a new energy source will be discovered in nature. May mga scientists na nagtuturo sa nuclear fusion, zero-point energy, or hydrogen-based fuels. Kung mangyari ito sa 2026, ito ang maaaring maging energy revolution na papalit sa fossil fuels. Positibo ito, pero babala rin pag-aagawan ito ng mga makapangyarihang bansa. Number 5, global water shortage. Prediction, water will become more precious than gold. Ayon umano sa hula ni Baba Vanga, pagsapit ng taong 2026, posibleng danasin ng mundo ang isang matinding kakulangan sa malinis na tubig. Sa kasalukuyang datos mula sa United Nations, tinatayang bilyon-bilyong tao na ang wala pa ring access sa ligtas na inuming tubig, at kung magpapatuloy ang ganitong trend, baka nga tama si Vanga, baka dumating ang panahon na mas mahal pa ang tubig kaysa sa ginto. Ang kakulangan sa tubig ay hindi lang simpleng inconvenience. Maaari itong magdulot ng malawakang krisis, posibleng magkaroon ng mass migration, kung saan ang mga tao ay mapipilitang lumikas mula sa mga tuyot at tigang na lugar. Maaari ring magdulot ito ng gulo at kaguluhan sa mga bansang mag-aagawan sa natitirang supply ng tubig. At syempre, apektado rin ang agrikultura na magtutulak sa pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa kasalukuyang data ng United Nations, bilyon-bilyong tao ang kulang sa malinis na tubig. Maaring magsanhi ito ng migration, conflict, at pagtaas ng presyo sa pagkain at kalakal. Number 4, pagkakaroon ng space disaster o asteroid threat. Prediction, a celestial body will threaten the Earth. Tila may babala siya ukol sa isang malaking space object na magiging banta sa mundo. May mga report mula sa NASA na patuloy ang monitoring sa mga near-Earth objects. Habang maliit ang tsansa, sinasabing ang 2026 ay posibleng magdala ng surprise cosmic event. Number 3, pagtaas ng artificial na pagkabuntis at genetic engineering. Prediction, humans will be grown in labs. Ayon sa hula, magiging normal na raw ang mga lab-grown babies o artificial wombs. Ngayon pa lang may mga bansa na nagsasagawa ng ganitong research sa 2026. Posibleng ito'y maging legal at laganap. Babala, maganda man ito para sa infertile couples, pero moral at ethical issue ang kaakibat. Number 2, paglabas ng bagong virus mula sa yelo. Prediction, ancient virus will emerge from the ice. Ayon umano kay Baba Vanga, isang sinaunang virus ang muling lalabas mula sa yelo. Isang invisible threat na matagal nang natutulog sa ilalim ng permafrost. Dahil sa global warming, unti-unting natutunaw ang Arctic at mga nagyayelong bahagi ng mundo. At kasabay nito, may posibilidad na magising muli ang mga ancient viruses na libu-libong taon nang nakakulong sa yelo. Hindi ito malayong mangyari dahil ayon sa mga scientifico, may mga na-recover na silang prehistoric bacteria and virus mula sa mga samples ng permafrost. At ang ilan dito ay buhay pa rin. Ibig sabihin, may basehan ang takot na baka may virus na biglang sumulpot, hindi pa kilala, walang lunas, at posibleng mas mapanganib pa kaysa sa mga naranasan natin gaya ng COVID-19. Kung mangyari ito, posibleng magdulot ito ng panibagong global health crisis at sa sobrang advanced na ng mga ancient pathogens na ito, baka hindi agad kayanin ng modernong medisina. At ang number 1, pagbabago sa kamalayan ng tao. Prediction, there will be a shift in human consciousness. Sinasabi ni Baba Vanga na darating ang panahon na magbabago ang pananaw at damdamin ng sangkatauhan parang spiritual awakening.
Matapos ang lahat ng krisis, ang pandemya, digmaan, economic crisis, posibleng ang 2026 ay simula ng bagong uri ng pag-iisip. Mas makatao, mas konektado sa kalikasan at mas malalim ang pagkaunawa sa layunin ng buhay. Manatiling mapagmatyag sa mga balita at sa Diyos lang maniwala. Mas marami ang tsamba at coincidence kaysa totoong propesiya. Muli mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang ating dapat paniwalaan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ito o isang huwad lamang na panghuhula? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.